Mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa CP Garcia Avenue sa Quezon City, kung saan nagsimula na nga po ang clearing operations na ikinasan ng MMDA ngayong umagang ito. Sabihin na po natin, pauna lamang ito pero may iba pa silang pupuntahan. Katipunan, Aurora Boulevard, Patino, Molave at Nara Street, dyan po sa Project 3. Ayan, nabanggit na natin kung may mga nakaparada pa ho dyan ng mga sasakyan. Ito, tanggalin nyo na dahil nagkakaroon na po ng towing operations ng MMDA. Ito hong ating kinatatayuan ang CP Garcia Avenue. Ito po kasi ay isang mabuhay lane at isa sa mga pangunahing daanan kapag papunta ka ng Katipunan Avenue, from Katipunan all the way to C5 o kung saan man ang inyong destinasyon. Ito ho ay alternatibong daanan at main thoroughfares po ang tutumbukin itong mga kaling ito. Kaya naman mahalaga, lalo't rush hour ngayon, na ito ay clear of all obstructions. At kaugnay po na nagpapatuloy na clearing operations ng MMDA, kasama po natin ngayong umaga, Sir Gab Go. Yan, si Gabriel Go ng Special Operations Group ng MMDA. Sir, unang-una, bakit po natin ito? Why this road? Magandang umaga, Ivan. No? Alam nyo, one of the growing problems kasi natin yung traffic congestion. So alam naman po natin, when there's traffic congestion, nade-delay ang travel time ng ating mga kababayan. So that's why meron po tayo mga sineset na mga mabuhay lanes, alternate routes. So lahat yan, it serves as an, tinatawag nga natin, no? The name itself, alternate routes, kung napupuno ang mga major thoroughfares. However, kung ito po ay mapupuno ng mga hambalang, mga illegal parking, then it will defy the purpose of having a faster route para sa ating mga motorista. That's why ito, dito po tayo, mga operasyon natin. Nakwento ko na, Sir Gab, sa mga viewers natin. Ito hong isa sa mga nato, ito yung nasa likod natin. Kinarpaman din niya sa mismong signage na nakalagay, no parking, tow-away zone. It's asking for it. Ano po? Tama po kayo. Wala na tayong magagawa pa ganyan. Napakaliwanag naman po ng signage na bawal pumarada. Sir, pinag-uusapan ngayon yung proposals for a total parking ban, partial parking ban. Ano ho ang posisyon ng MMDA dito? Well, alam nyo, we are not against, no? Kasi alam naman natin, illegal parking is really a very big problem nowadays. Kahit saan tayo pumunta, may nakahambalang. It's not only about traffic congestion, it's also about the safety ng mga road users po natin, lalo na pa mga pedestrian. So, there are some things that we have to look into also because alam naman po natin, the community-based economic standpoint, no, especially ng mga bawat lungsod, iba't ibang aspeto po yan. So, definitely there should be an adherence kung ano man po yung status ng ekonomiya doon po sa isang lungsod. So definitely yung ano naman po natin stand natin as regard to illegal parking. Alam naman po natin yan, definitely we're for it, no? We're for it na maalis po yung mga problemang yan. But definitely, sir, nabanggit nyo, may mga economic considerations. Siyempre, may mga negosyo dyan, kailangan ng paradahan. But there simply are roads na hindi talaga pwedeng paradahan. Correct. Na dapat talaga 24/7 ay clear of all obstructions. Tama po kayo. Meron tayo, sabi nga po ni ang ating buting chairman, Attorney Don Artes, maraming mga kalsada na non-negotiable. Unang-una, major thoroughfares, EDSA, Quezon Avenue, C5, and other highways po natin. And aside from that, alternate routes and ating mga mabuhay lanes, and non-negotiable po talaga yan. Dahil, ulitin ko, it serves as an alternate route. So dapat wala pong mga nakahambalang dyan sa mga kalsada. Sir, panghuli ho siguro, hindi ko na mabilang pang ilang na nating operation ito eh. Kino-cover na po na unang hirit itong mga clearing operations ninyo. Pero still, eto pa rin tayo. Walang katapusan eh. Well, alam mo Ivan, ang problema kasi ng illegal parking obstruction, no? Hindi lang po ito sa violation. For how many years nakasanayan natin to eh. So ika nga natin, pag nakasanayan, it will take a longer time para matuto ang ating mga kababayan. But then again, yung ginagawa nating efforts, yung consistent approach natin, we see a lot of improvement sa ating mga kalsada. But then again, no, we always ask for cooperation, yung mga kababayan po natin, yung being sensitive and considerate also of their surroundings and mga road users po na kasama natin. Ayan, ito naman ho kasi common good, di ba? Lahat tayo kailangan makinabang sa kalsada. Hindi pwedeng paradahan mo yan dahil feeling ko entitled ka dyan dahil marami po ang naabala. At mga kapuso, yan po muna ang ating update mula dito sa CP Garcia Avenue sa Quezon City sa nagpapatuloy na clearing operations ng MMDA. Balik po muna tayo sa studio. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.